sa buwan ng October po ay ito po yung sineselebrate po yung memory yung reformation ng mga Christians na kung saan dito nagsimula yung tinatawag na solas. Kung nakaraan po ang senior po ng ating puting pastor ay sola scriptura. And then kaninang umaga ay sola fide. Sola fide ba? So, yun po yung share po kanina. At gusto kong i-connect sa pag-aaral natin sa gabing ito na kung saan ay ano nga ba yung tinatawag na sola. Maaari po sa atin, marami na mga mangyayayan po sa atin na ano yung sola. Kung narinig na po ba natin yung katagang sola. Kung titingnan po natin itong buwan po na October, it is the 506 month anniversary po na kung saan ay itinatag itong sola scriptura, sola fide, solas Christus, soli Deo Gloria, sola gratia. 5 po ito. Ito po yung foundation ng Christianity na kung saan ito po ay nangyari way back 500 years ago. Na kung saan ito po yung Latin word na ang ibig kong sabihin ay alone or only. Ibig sabihin po, pag sinabing solo, hindi naman po dalawa yun. Isa lang. Gaya po nung umaawit o nagpe-perform sa isang tablado, na kapag tinawag po natin solo or performer, ibig sabihin po nun ay mag-isa lang po siya. Amen? Sa gabi ito, samahan po sa may panalangin. Salamat po ma. Sa gabi ito, Diyos, na kami Panginoon ay patuloy na mag-aaral ng salita. Lord, turuan mo ang sa amin. Kayo ang siyang nagpagturo sa amin, Diyos. Lord, kung saan mo ang aming spirito na paunawa upang sa gayon ng Diyos ay maunawaan po namin ang kahulugan pa na kayong pag-aaralan sa gabi ito. Na kung saan mo Diyos, ito ay yung pinaka-foundation pa ang aming pananampalataya. Bakit kami, Panginoon, narito bilang tinawag po, Panginoon, na Christians, Panginoon. Salamat po nga sa gabi ito, Diyos, malaya ng tumilos sa aming kalagitnaan. Binababa po namin ang aming sarili. Ayaw siyang may taas, Panginoon. At higit Lord, ayaw siyang makita, Panginoon. Sa galaan, Panginoon, ay wala ang kakayanan na ipaliwanag ang salita mo sa sumalit. Dahil sa iyong habang at biyaya, Panginoon. Kami, Panginoon, mag-aaral ng salita sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, siyang tunay at totoong tagapagturo sa atin. Salamat po, Ama. Pinupulit na namin sa pangalan ng Jesus. Amen. When we talk about sola, ito po yung life of reformation na ito po yung nagsimula sa originally ng sola gratia, sola fide, and sola scriptura. At naidagdag po dito yung solos Christus at soli Deo Gloria. Ibig sabihin po, to God be the glory. Kaya nga po, yung solo, it is only. Sola means only or solos. So napapabaliktad po na sinasabi ko ito, minsan solos, minsan sola. So, dito po, ang tatalakayan po natin sa gabi ito ay ito po yung solos Christus, kaya solo Christus. Alam po natin na ang salvation ay matatagpuan po lamang sa ating Panginoon Jesus. Wala po nilalang dito sa lupa na siya kinaligtas ng lahat ng mga taong
ang ating Panginoon Jesus lamang. Lahat po ito, itong 5 solas po nito, ay they are pointing out to our Lord Jesus Christ. Nagsimula po dun sa sola scriptura, which is the Word of God, na ito po yung ating basihan. Marami pong nagtuturo. Lalo-lalo na po ngayon, ang daming naturuan na kung pakikinggan po natin ay para bang akmang-akma sa buhay po natin. Subalit, may mga pagtuturo po na kung saan ito po ay nawawala na doon sa ating Biblia. Kaya nga po, yung una po na pinag-aralan, na-share ko is sola scriptura. Meaning po, scripture alone. Dahil po, ito po yung pasiya po natin. Kapag ka may nagsasalita about God, about salvation, about Christianity, dapat po ang foundation ay makikita lamang, matatagpuan po lamang dito sa kanyang salita. So in John 13:33, ang sabi po ng ating Panginoon, Jesus said, "My children, I will be with you only little longer. You will look for me, and just as I told you, and I tell you now, where I am going, you cannot come." Dito po, sa sinabi ng ating Panginoon Jesus, doon po sa verse 36, this prompted Peter to ask where he was going to. Ito po yung nagtulak kay Apostol Pedro upang tanungin ang ating Panginoon Jesus, Lord, saan ka pupunta? Tingnan niyo po, ang tagal na nila kasama. Itinuturo po ng ating Panginoon sa kanila. Si Peter po ay nangangahulugan lamang yung pagtatanong ng gano'n ay hindi niya naunawaan kung ano ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po niya, pupunta ako sa isang lugar na hindi kayo pwedeng sumama. Hindi naman po nangangahulugan na sasabihin ng ating Panginoon Hesus, pupunta ako sa langit, pero hindi ko kayo sasama. Hindi po. Yung kung sinabi niya kay Pedro sa kanyang mga alagad, ay sinabi niya, ito ay patungkol sa kanyang kamatayan. Kapag tinanong tayo siguro ng ating Panginoon Jesus, sasama ka ba? Yung tanong po niya, Apostol Pedro, where are you going? Ang sagot po ng ating Panginoon, I am going and you cannot follow now, but you will follow later. Sa bawat Kristiyano, gusto po natin sundan natin Panginoon Jesus. Amen? Sino po gusto sumunod sa ating Panginoon? Can you say amen? Handa po ba tayo mamatay? Kapag gano'n po yung sitwasyon, lahat po, o maging kanyang mga lagat ay umatras. Pero yung pagkasabi po ng ating Panginoon ay hindi po naiintindihan ni Pedro kung saan. At ang sabi pa nga ni Pedro, kung saan ka pupunta, sasama ko. Kahit buhay ko ay iaalay. Ganun
kasinhi, ganun katindi ang pagmamahal ni Pedro sa ating Panginoon Jesus. Alam po natin kung ano ang ugali, ano ang karakter ni Peter. Pero patuloy pa rin na pinapaliwanag ng ating Panginoon sa kanila. Doon po si John 14:2 and 3. Ang sabi po din doon ay Jesus patiently continued to teach them. Ang sabi niya, He was going to prepare a place. Basahin natin. John 14:2 and 3. Ang sabi po niya dito, in my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you, I am going there to prepare. Yung po'y sinabi ng ating Panginoon. Ibig sabihin ba, tayo bilang kasunod ng ating Panginoon, nakahanda na rin yung mansion para sa atin? Sino ba naniniwala? Amen. Dapat po pagawa po natin. Kasi po yung pananampalataya po natin, yung faith natin sa ating Panginoon, yung kaligtasan na tinanggap natin mula sa ating Panginoon, yung pangako niya, I will go there and prepare a room for you. Hindi po niya sinabi na, I will prepare a room for you and your family. Ibig sabihin nun, mag-isa ka, is yung mansion, pag-aari. Ikaw lang ang titira doon. Pero meron problema. When it comes to Thomas, hindi po alam kung Thomas kung saan, kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon. Hindi po niya naiintindihan. At dito po, ang ating pong pag-aaralan sa gabi ito ay kakibat mo dito yung solos Christos na kung saan sinabi ng ating Panginoong Yesus yung katagang I am. In the book of John, dito po ilang beses po na sinabi dito, kaya po meron 7 famous I am statement found in the book of John. Sa gabi ito, ang ating pag-aaralan ay solos Christos o sola Christos. Ibig sabihin, Christ alone. Ang ating Panginoon Jesus lamang. Ano ba ang kahalagahan kung bakit natin pinag-aaralan itong foundation nito ng Christianity? Paano kung sinasabi ng iba? Kagaya kung sinasabi ng Pastor A, sabi niya, yung sinasabi ng the Word of God ay walang mali. Pero sinabi niya, meron daw mali sa salita ng Panginoon. So nakakatakot po. Yung ganun katuruan. Kung saan sinasabi nila, hindi mo na kailangan basahin pa ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung foundation ng kanyang fellowship ay hindi na nahangon sa salita ng Diyos. Sabi pa nga niya, kapag hindi mo nabasa sa loob ng isang taon yung Biblia, huwag kang malungkot. Yung po yung tinuturo niya. Pero po, paano natin
pasusubalian yung mga katuruan na naririnig po natin o napapanood po natin sa TV, sa internet, yung mga prosperity gospel, yung sinasabi nila na ako ang hinirang, ako ang anak. Paano natin pasusubalian? Paano natin i-refute yung ganong katuruan kung wala ang salita ng Diyos? Ano ang basihan po natin? Sasabihin po ba natin, sinabi kasi ni Pastor na ganito? We should be like the Berean na kung saan bawat paninig po natin ang salita ng Diyos, we must go back to the Bible. Titingnan po natin kung totoo ba yung sinasabi niya dito. Meron pong 4 ang nagsasabi po dito na kung saan bakit kiniklaim ng ating Panginoon Jesus na siya lamang ang kaligtasan. Doon po sa binasa po natin kanina, sa John 14:6, ang sabi po niya, I am the way, the truth, and the life. Yung unang kataga po na sinabi niya, I am, ako. Dito po na pinapakita lamang ng ating Panginoon Jesus kung ano yung authority niya. Na siya ang ating sinusundan. God, our Lord Jesus Christ, claimed of His deity. He claimed of deity. Doon po sa John 8:58. Marami, mababasa po natin dito na kung saan ay ang ating Diyos na sinasabi ang Diyos ng mga Israelita ay tinatawag ng Yahweh. Yung iba naman ay Jehovah. Na ito ay nagsisimula lamang galing diin sa same root name na I am. The Greek language I am ay ipinapakita lamang po na He is referring to Himself alone. It is one self. Kaya po, pag sinabing I myself, pag sinabing gawa ko lamang ito, ibig sabihin exclusive na ikaw ang gumawa. Akin ito. Sabihin, ikaw lamang yung nagmamay-ari. Pero po ang ating Panginoon Jesus, ang sinabi niya, I am. In Matthew 22:32, Jesus taught in the Exodus 3:6 na kung saan sinabi po niya, He uses intensively the form na I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. So, gano'n po katindi na inaamin niya His deitiness ng ating Panginoon. Kaya po, marami po yung sa book dyan po, mababasa po natin lagi yung sinasabi ng ating Panginoon. I am. Siguro po, doon po hinanay yung awiting, I am what I am. Yung secular song. Pero yun po ay pinatungpatungkol lamang sa tao. Pero yung sinabi ng ating Panginoon Jesus, I am. Ibig sabihin, kiniklaim po niya yung kadyusan. Doon po sa Matthew 28:20, Jesus gave the greatest commission at binigyan po niya ng emphasis na kung saan sabi niya, I am with
you always to the end of the age. Yung Great Commission po, pakiplas na mga brothers, yan yung Matthew 28, 19 to 20, para po makita po natin. Matthew 28, 19 to 20. Ito po yung sinasabi. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mind you, this is verse 24, teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of age. So yun po yung pangako po ng ating Panginoon Jesus na kung saan tayo na kanyang tinawag. It's a high time na mag-commit po tayo sa Great Commission. Huwag pong mag-commit. Mag-commit po tayo. Ito po yung tinatawag Great Commission, hindi po Great Commission. Napaka-powerful po yung salita ng Diyos na kung saan yung He is claiming to David yung salita I am. It is a very significant word na kung saan doon sa book of Exodus ay si Moses ay tinanong niya ang Diyos. Siguro sa normal na usapan, anong pangalan mo ang sasabihin ko? Nung nakaharap mo niya, ang ating Diyos, ang sabi niya, I am. Kaya nga po, napaka-significant itong word nito na kung saan ay God gave the permission to Moses to use the word I am sa mga Israelites. Na kung saan, dito rin po, nung tinanong ng ating Panginoon Jesus, nung bago siya ipapod, ang sinabi sa kanya, ikaw daw ang Diyos. Hindi po niya sinabi, oo nga, ako nga. Ang sabi ng ating Panginoon Jesus, sinabi mo, ikaw ang sabi. Kaya nga po, He is not, Jesus is not the great I was, but He is the great I am. Meron pong quotation na siya binanggit po dito ni Bishop Whipple na kung saan sabi po niya dito, and I quote, as the grave grows near, my theology is growing strangely simple, and it begins and ends with Christ as the only refuge for the lost. So, ito pong theologians nito ay kinot po niya itong sa katagang ito na kung saan ay He is pointing out to our Lord Jesus Christ as the only refuge for the lost. Siya lamang. He is our salvation. Number 2 po, He claimed to be the way. Sa John 14:6, Jesus is the way,
Hindi po sinabi, Jesus is one of the way. Ang sabi po niya, I am the way. So, matindi po, pinagdiinan po niya na siya po ang daan. Marami po daan na sinasabi ng sanlibutan. Meron pa nga iba, sinasabi niya, meron daan, meron bagong daan, meron lumang daan. Pero meron isang tunay na daan. Jesus is the way. Siya lamang. Maraming sakripisyo ang ginagawa ng tao para lamang sinasabi ko na ito ang daan, ito ang totoo. Ito yung dating daan na tinatahak ng mga tatlong pantas. Pero sinabi sa kanila ng Panginoon, huwag na kayo bumalik sa dating daan. Kasi po, baka maaari, inaabangan ka ng iyong kaaway. Yung mga nangutang, kapag kasi sila ay pinangutang nila, yung dati nilang dinaraanan, sigurado hindi siya dadaan doon. Mag-iiba siya ng landas para makalipas. Pero sa ating bilang tinawag ng Diyos, salvation is found only in the one else. Acts 4:12, kung saan sinasabi niya, ito yung sukat ikaligtas ng mga tao. Ang pangalan lamang ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga po, kung pupapasok po tayo sa isang tahanan, o kaya merong delivery, sino ba yung tatalamat dito? Hello? Kapag ka, o kaya may order ka na online, bakit din yung way papunta sa bahay? Di ako yung mag-deliver. Habang pinapagtas niya yung daan, siya ay nakakarating sa kanyang pagdideliveran ng online siya. Minsan po, tatawa ko minsan. Kapag kapilin mo doon sa Google Map, your destination is on your right side. Pagtingin mo sa cemetery, pala may bahay sa left. Nasa left pala. Kaya huwag po tayong magdepende kay Google Map. Subukan po natin, i-Google Map natin yung daan papunta kay Kristo. Ano kaya sagot ni Google Map? Siri, what is the way going to Jesus? Sa mga iPhone, Siri, nasubukan niyo na ba? So marami kaparaanan na ginagawa ng tao para matumbok yung daan. Which is ang ating Panginoon Jesus ay He claimed that He is the way. Amen? Sino po naniniwala ko sa sinabi ng ating Panginoon Jesus? That I am the way. I am the only way. Ipinagdiinan ko niya. Dito po sa teksto po natin, Jesus used this text definitely as
He himself distinguished as the only way. The way is a path or a road that disciple can express their confusion about where he was going and how could they follow. Yung daan na sinasabi ng ating Panginoon Jesus, ito po yung daan na pwede natin tahakin upang sa gayon ay makakarating tayo sa ating paroroonan. Amen? Meron pong isang kwento. Isa po siyang news correspondent. Doon po siya sa Papua New Guinea. Mahusay siya. He jumped on the plane, parachute siya, at he landed safely sa isang jungle. Umakit siya sa bundok, tumawid siya sa river, and then napansin niya, wala na siya sa ating daan. Wala siya nakitang daan. At hindi niya alam kung paano siya bumalik, paano siya makakalabas doon sa jungle. Sinubukan niya day by day, week by week. He took the way na inaakala niya na ito yung magtuturo sa kanya palabas sa forest. Pero sad to say, siya ay nawawala. Siya ay naligaw. At habang siya naglalakad, nakita niya isang makipot na daan. Siguro trace lamang ito ng isang hayop. At ito po yung sinundan niya. At habang niya pinabagtas yung makipot na daan, nasunungan niya yung mga misyonary. At siya ay nakabalik sa sibilisasyon na ligtas. Ano po ang pinapatutulog ko dito? Yung malawak na daan. Sabi nga ay daan na napahaman. Pero yung makipot na daan, ito po yung ayaw ng mga tao na daraanan. Kasi gusto nila yung pwedeng laro-laro sa daan, kahit hindi pa siya diretso, pwede pa mag-istasyon. Oops, maluwag dito. May kamihan. Kakapihan. Ang tinutukoy ko dito ng narrow road ay ito po yung inaayawan ng mga tao. Ang sabi po ni David John Evans, sabi niya, how good it is to know that there was one who said, I am the way, the truth, and the life, and no man come unto the Father but by me. Sino po yung nakasumpo ng narrow? Minsan, bako-bako. Minsan, may sagapan. Mahirap marating yung destination. Pero, ang pangako po ng ating Panginoon Jesus, I will be with you through the end of the ages. Ang ating Panginoon Jesus, He is the way. Amen? Pangatlo,
He claimed to be the truth. Ito pa rin po sa John 14:6. The Bible teaches us the truth is not relative unless regardless of the subject matter. Kapag ka po sinasabi po ng mga tao, si Jesus ay Diyos, at ikaw ay sumang-ayon, ito ay totoo. Yung hindi naniniwala sa ating Panginoon Jesus, sasabihin nila, hindi totoo. Hindi siya Diyos. Yung ibang katuruan, ang sabi ko nila, Jesus is only a mighty God. Ibig sabihin, small God. Meron Almighty. And Jesus is only a mighty God. Pero po, yung ating pinapanigan, yung ating pinapaniwalaan, yung ating Diyos, buhay. Siya po ang katotohanan. Wala nang iba pa. Kung gusto mong makasumpong ng totoong Diyos, hanapin mo ang ating Panginoon Jesus. Amen. Maraming pagkakataon na sinasabi ng ating Panginoon Jesus na siya ay Diyos. In John 1 chapter 1 verse 1 na sinasabi po niya na ito po yung ating Panginoon Jesus. Ito po yung nagpapatunay lamang ng ating Diyos na siya ay ating Panginoon Jesus na siya ay Diyos. And He is the source of all truth, the absolute truth. Kaya nga po, bilang Kristiyano, sinasabi natin, sa kanila hindi totoo. Dito ang totoo. Pero nakakalungkot, yung sinasabi natin na yung pananampalataya na hindi totoo, sila pa yung mas masigasig na maghayag ang salita ng Diyos. Paano natin mapapatunayan na kiniklaim natin na we are following Jesus because He is the way, He is the truth. Pero hindi po natin kayang ipahayag, ibahagi. How can we share salvation if we do not know our Lord Jesus Christ? Kaya ating nag-aaralan natin, Christos, solos Christos, Jesus only. Hindi po yung sinatawag sa congregation na sila lamang ay naniniwala. Jesus only po. Iba po yun, yung ating pinag-aaralan. Pang-apat, He claimed to be the life. Maraming tinuturo ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad na sa kanyang pagkamatay, siya ay mabubuhay na mabuli. And He was claiming that He is the source of life. In John chapter 10 verse 17 to 18, usahin natin John chapter 10 verse 17 to 18. Sabi po dito, the reason my Father loves me is that I lay down my life only to take up again.
No one takes it from me, but I lay it down my own accord, and I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. Jesus declared that He was going to lay down His life for you and me. Para sa kanyang mga tupa ay sinabi ng ating Panginoon Jesus na He will lay down His life. Kaya kung namatay ang ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo, na siya nating sukat ikaligtas. He laid down His life. And ano yung kasunod po? And He said, then He will take it back again. Anong ibig sabihin nun? Jesus is telling His authority over life and death. Na ito po yung pinagkaloob ng Amang nasa langit. Maging sa atin po, yung pangako ng ating Panginoon na He has the authority of life and death. Kapag tayo sumunod sa Kanya, sigurado tayo ay buhay. Amen. Walang patay na sumusunod sa ating Panginoon. Kaya nga po, doon po sa John 14:19, He gave the promises that because I live, you also live. So, napakaganda po yung salita ng ating Panginoon. Dahil siya ay nabubuhay, so lahat po na sumusunod sa Kanya, lahat na tumanggap sa Kanya, lahat na nanampalataya sa Kanya, to the solos Christus, to Jesus alone, He gave them the life. Tiyak po. So saan po tayo pupunta? Nanaisin po ba natin na humiwalay o dumaan sa sarili natin daan? Jesus is the life. He is the true deliverance from life bondage to sin. Marami po tayo dating kasalanan. Ito po yung tayo po ay bondage doon. Pero po, dahil sa pagkamatay ng ating Panginoon Jesus, na siya yung nagsabing, I am the way, the truth, and the life. Tayo po ay pinalaya. Tayo po ay nagkaroon ng kalayaan. Amen? Amen? Hello? Amen. Ngayon po, Jesus, He is the I am. He is not a way. He is the way. He is not the truth. He is the truth. He is not a liar. And He is the life. The Word of our Lord Jesus Christ, declaring Himself as the great I am, is the only path to heaven. Ito lamang yung totoong daan papunta sa langit. Wala nang iba pa. Ang ating Panginoon Jesus. Jesus only. Jesus alone. Amen? So ang tanong, how do we follow Jesus today? The same way na tinanong niya ang kanyang mga alagad. Kung titik-aralin po natin ang buhay nila, how did the disciples follow Jesus? Hello? Jesus said, I am the
and the life. Ang mahalaga po ay kung anong daan ang tatahakin po natin. Gusto mo ba natin mag-cross yung finish line? Ulitin ko po. Do we want to cross the finish line? Amen. Kung hindi po natin minimiki na mag-cross po natin yung finish line, wala pong saysay na tayo mananalo. Dahil po, ang mahalaga kung anong daan at tatahan. Again, I repeat, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Gusto po ba natin parating sa ating tahanan ay inihanda ng ating Panginoon Jesus? Doon po sa John 10:9, sabi ng ating Panginoon Jesus, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. And then doon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kung tayo po ay nagdududa kung ano ang tamang landas na ating tatahakin, yung kung ating pinag-aralan sa Biblia, Jesus alone. He is the only salvation. Kaya mahalaga po yung 5 solas na ito. Marami pong katuruan. Marami pong preaching about solas. Dapat po kung nasubaybayan po natin doon sa unang tinuro ni Pastor, hanggang doon sa matapos po natin, doon sa sola scriptura, sola fide, sola gratia, ito po yung grace alone, faith alone, Christ alone, and then to God be the glory. Soli Deo Gloria. Pero ang mahalaga, kilala mo natin yung ating sinusundan. Amen? He is the great I am. Palakpakan mo na. Hallelujah. Salamat po mga sa gabi ni Diyos. Ako saan pa naman ay sinabi mo, as you get in the word of God, you are the way, the truth, and the life. And you are the great I am. You are the bread of life. You are the life of God. Kung saan ang Diyos ay kami ay susunod sa iyo. Lord, maraming nialo ng mundong ito. Subalit, kami Panginoon ay mananangan sa iyong salita. Patuloy kami na nanampalataya, Panginoon, na kayo lamang, ikaw lamang ay Jesus ang aming kaligtasan. Salamat po, Ama, sa iyong bugtong na anak na naglatalo sa amin. Siya namin sukat, kaligtasan. The God that claimed He is the way, the truth, and the life. Salamat po, Diyos. Ikaw aming sinasamba. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng iyong anak na naglaan. Nag-desisyon, Panginoon, to have faith in you, Lord. To you, Jesus only, Jesus alone, Christ alone, solos Christus.
Salamat po, Ama, sa iyong pagpunala. Lord, kung kami man, Panginoon, ay napugulumihan kung ano mga narinig ko ngayon ng katuruan. Salamat po, Ama, na meron kaming Biblia na siya namin patuloy na binabalikan upang sanggunin, upang tingnan ang katuruan ng Panginoon na naayon lamang sa iyong salita. Salamat po, Ama. Patuloy ka namin sa puri, dinadakilan, sinasamba. Sa tanging pangalan